Narinig mo na ba ang kwento ng isang mall sa Pilipinas na kung saan meron isang taong ahas na kumakain ng mga kababaihan? Nagsimula ang kwentong ito noon pang 1990s na talaga nga namang bumalot ng takot sa mga tao na pumunta sa mga mall. Totoo kaya ang kwentong ito? O isa lamang itong hindi mamatay-matay na urban legend? Tara, samahan niyo ako at ating alamin ang sinasabing Snake Man sa Robinsons Mall. Ang Robinsons Mall na ito ay matatagpuan sa EDSA, Quezon City at itinayo ito noon pang 1990s at isa sa pinakasikat na mall sa Pilipinas. Talaga nga namang ang bilis lumago ng kanilang mga negosyo dahil ba ito sa taong ahas? Ayon sa kultura ng mga Chinese, ang pag-aalaga ng ahas ay pampaswerte sa mga negosyo. Kaya naman marami sa kanila ang nag-aalaga nito sa kanilang mga bahay. Madalas tinatago nila ito sa basement ng kanilang tahanan. Ang may-ari ng Robinsons Mall ay si Mr. John Go Kong Wei at naging successful na businessman sa Pilipinas. Sinasabing si Mr. John Go Kong Wei ay may kambal na anak, isang babae na si Robina Go Kong Wei at isang taong ahas. Naging usap-usapan na ang taong ahas ay ang nagdadala raw ng swerte sa kanilang negosyo. Ang taong ahas na ito ay nanirahan sa kanilang tahanan. Pinapakain nila ito ng mga sariwang karne ng hayop. Hindi nagtagal, ang taong ahas na ito ay naging bayolente at patuloy sa paglaki. Kaya naman nagkaroon ng problema ang pamilya Go Kong Wei kung paano nila ito maitatago sa publiko. Kaya ang naging plano ay gumawa ng isang malaking mall sa syudad na may malaking basement upang dito itago ang taong ahas na ito. Pumutok ang balitang ito noong 1990s dahil sa isang sikat na aktres na si Miss Alex Dixon ay muntik na daw mabiktima ng taong ahas sa Robinsons Mall. Ayon sa balita, may mga ilang fitting room sa department store na ito ay may mga spy camera na kung saan dito pinapanood ng taong ahas ang kanyang bibiktimahin. Sinasabing ang taong ahas na ito ay may hawak-hawak na isang buton at kapag pinindot niya ito ay bigla na lang magbubukas ang sahig ng fitting room at mahuhulog dito ang kanyang biktima papunta sa basement kung saan andito ang taong ahas. Habang namimili si Miss Alex Dixon ay ang napuntahan niyang fitting room ay ang may trapdoor. Kaya naman pagpasok niya sa fitting room ay wala pang ilang segundo ay biglang bumukas ang sahig at nahulog ito sa basement ng mall. Pero sa kabutihang palad, si Miss Alex Dixon ay nakatakbo at nakatakas sa panganib. Kapag ini-interview si Miss Alex Dixon ukol dito ay pilit daw niyang iniiba ang usapan. Ayon sa sabi-sabi, binayaran daw ni Mr. Go Kong Wei si Miss Alex Dixon para manahimik at pumunta sa Canada para doon na manirahan at upang manatiling sikreto ang kanyang natuklasan sa basement ng Robinsons Mall. Sinasabing ang sikat na aktres na si Miss Rita Avila ay nabiktima rin ng taong ahas na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi daw siya nakaligtas. Sinasabing ang Rita Avila na nakikita natin ngayon ay isa na lamang clone o kamukha na lang niya ito. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na naman ng balita sa naturang mall na may 2 empleyado nito ang nawawala. Ayon sa investigasyon ay nakapagtataka dahil ang time card ng 2 empleyadong ito ay may time in ngunit wala itong time out. Ibig sabihin ay hindi pa nakakalabas ang 2 empleyadong ito sa mall. Kaya ang naging usap-usapan nito ay may posibilidad na nabiktima sila ng sinasabing taong ahas sa mall na ito. Kapansin-pansin din na ang logo ng Robinson Mall na letter R ay hugis ng isang ahas. Nagkataon lang kaya ito? Kapag may mga nagtatanong daw kay Miss Robina Go Kong Wei ukol dito ay tinatawanan na lang daw niya ito at sinasabi niya na ginawa na niyang bag ang ahas na ito. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng 3 version ang kwentong ito. Una, isa daw itong lalaki na kalahating ahas at kalahating tao. Ang binibiktima daw nito ay magagandang mga babae na kanyang natitipuhan. Ang pangalawang version, ang taong ahas daw na ito ay isang babae
at naglalabas ng mga ginintoang itlog na pinagmumulan ng yaman ng mga Gokongwei. At ang pangatlong version ay isa daw itong dambuhalang ahas na inaalagaan ng mga Gokongwei sa basement ng Robinsons Mall. Dahil ito daw ang nagdadala ng swerte sa kanilang mga negosyo. Totoo kaya ang taong ahas na ito? May mga nagsasabing isa lamang itong marketing strategy para mas makilala at mas sumikat ang Robinsons Mall. Maaari rin ginawa ang kwentong ito para siraan ang mall na ito at para wala ng tao ang pumasok sa Robinsons Mall. Walang makakapagsabi kung paano ba nagsimula ang kwentong ito. Ikaw, naniniwala ka ba sa kwentong ito? May mga alam ka pa ba ukol dito? Share mo naman sa comment section para malaman din namin. Maraming salamat.